po ang ginagawa nila ngayon, sisirain po nila ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ko mga kaibigan, kailangan talaga na meron din talagang mga vloggers, no, na mga pro-admin vloggers na talagang magtatanggol, magdidebunk sa mga kasinungalingan ng mga taong to. No? Talagang kailangan yan. Kasi kung hindi mga kaibigan, marami din silang napapaniwala. Kasi sabi ko nga sa inyo, marami pa rin ngayon ang mga tao na hindi po nagre-research, na basta-basta lang naniniwala. No? Kaya, yan talaga mga kaibigan, bayad yan mga yan, mga bayaran. Yan, feeling hari po si Duterte. Sabi niya, my country. Pumunta kayo dito. Sabi niya, yung ano, huwag kayo magano dyan sa ano, my country. My country ang ano niya. Aking bansa, Diyos ko, aking bansa. Hello? Hindi ka na Pangulo. Ang Pangulo na ngayon ay si PBBM. Yung tao na sinisiraan mo, yung tao na minumura mo, yun ang Pangulo ngayon. Baliktad, guys. Yung private citizen, minumura yung Pangulo. Tapos yung Pangulo naman, maximum tolerance. Hindi pinapatulan. Kasi siguro naisip ng Pangulo natin, gano'n naman yun, no? Epekto ng fentanyl. Pabago-bago ang sinasabi. Tapos may sinasabi pa siya, guys, no? Doon sa, pag pinanood nyo, kasi dinownload ko itong ano niya, dinownload ko itong kanyang speech, press conference. Mga mahigit 1 oras siya, dinownload ko, guys, at pinanood ko. Ang dami niyang mga sinasabi na mga mali-mali. Katulad na lang ng ano, guys, sinasabi niya ha, na yung mga Supreme Court ruling natin, papel lang daw yan. Hindi naman daw yan papaniwalaan ng China, papel lang naman daw yan, wala naman daw kwenta. Hello, abogado siya, naging lawyer siya, pero ang tingin niya sa mga Supreme Court ruling, papel. Pagkatapos, ito pa mga guys, ang sabi pa niya, meron nga daw silang agreement si Jinping. Karamihan daw ng mga agreement nila ay verbal. Verbal. Mga kaibigan, makikipag-agreement ka tungkol sa soberanya ng Pilipinas. Verbal. Marami daw silang agreement verbal. Meron din naman daw written. Pero yung kanilang agreement, kahit daw verbal, ay binding daw yun. Recorded naman daw yun Guys, lawyer di ba to? Ang alam ko kasi mga guys, kapag lawyer ka, lahat yan black and white. Hindi man kasi pwedeng, ay ganito, may usapan tayo ganyan. Tapos, sige, tapos yun na, verbal. Hindi ganun guys, lalo na kapag lawyer ka, kailangan palagi yan, black and white, dokumento, may papel, may permahan. Pero si Duterte, mga kaibigan, verbal daw. Nandito nasa ano niya. Sabi ko, wow, parang hindi siya nag-aral. Parang siyang parang hindi niya na-apply yung kanyang pinag-aralan. Parang wala siyang natutunan doon sa kanyang pinag-aralan. At take note pinagmamalaki niya. Naging teacher niya si Joma Sison. Guys, Joma Sison, napakatalino niyan. Sobrang talino niyan, guys. At sa sobrang pagkatalino niyan, kita mo, nagtayo ng sariling naging komunista, hindi na naniwala sa Diyos dahil sa sobrang niyang talino. Matalino talaga yan. Totoo naman yun Pero, sabi nga ng Bible, ang katalinuhan ng tao ay foolishness lang sa Panginoon. Ang sabi ni Duterte, kaya nga ako doon medyo na Ibig na sabihin guys, si Joma Sison kasi, ang naging teacher niya, ang naging professor niya. Kaya medyo umano yung utak niya, naging left. Kaya kita mo yung kanyang mga prinsipyo. Prinsipyo ng left. At kita mo, hindi siya naniniwala sa batas. Hindi nga siya naniniwala sa mga ruling ng Supreme Court. At kita mo, kaya nga, wala siyang paggalang sa human rights, di ba? Kapag may adik, tigok. Hindi niya pinapahalagan yung nakalagay sa Constitution natin na every person has its right. Yung may karapatan tayong mabuhay, mga kaibigan. Dali, na natin para eksakto. Dati memorize ko yan yung article na yan Hindi niya pinapahalagahan ang yung mga nilalaman ng ating constitution. Wala siyang pinapahalagahan. Yan. Yung yung sa yung Article 1.
Ano ba yan? United States. Pag ano ko, United States ang ano. Ito to. Yan. Ito yan, civil rights, no, in the Philippines. We have the right to life, liberty, security, and property. We have the right to transparent, credible, competent, and impartial justice system, free from influence and corruption, where wrongs are redressed and justice is dispensed, fairly, speedily, and equitably. Yan. So mga guys, ang bawat tao, meron tayong karapatang mabuhay, no? Karapatan natin na mabuhay. We have the right to life, liberty, and security. Yan po ang nakalagay sa ating civil rights, no? Mga kaibigan, no? Civil rights. Dito sa number 5. Yan. Yan, ito nga. Ayan, pakita ko sa inyo, civil rights. Yan. We have the right to life, liberty, security, and property. Pero doon sa ginawa niya na EJK, hindi niya ito ino-honor yung we have the right to life, liberty, security, at saka yung ito, yung justice, magkaroon ng due process, no? Ang bawat tao, bago mo siya makatulan, dapat idadaan mo sa due process. Walang ganito. EJK, 30,000 EJK. Wala po, hindi dumaan sa due process. So ngayon, kung titignan natin, sino ang tunay na authoritarian? Sino ang tunay na dictator? Ngayon, inaakusahan niya si PBBM na diktador daw, na authoritarian. Pero kung titingnan natin yung mga pinaggagawa niya noon, siya talaga yung talagang, hindi na nga authoritarian talagang diktador talaga. No? At yan, tingnan ko meron siya dito, inaakusahan niya si PBBM na si PBBM daw ay authoritarian leader. Wala guys Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga akusasyon niya kay PBBM, nag-fall down lahat sa kanya, boomerang lahat sa kanya, guys. Lahat talaga ng mga akusasyon niya, sa kanya talaga yun, no? Talagang, inaakusahan lang niya talaga si PBBM. Sabi niya, ang malinaw dito, I'm accusing Marcos of, basta meron siyang inaakusahan niya na si President Marcos daw ay dinadala na daw yung ating politika, no? Nawawala na daw yung demokrasya at dinadala na daw tayo sa authoritarian government. Yun ang sabi niya, no? Na sabi niya, I'm accusing Marcos